Welcome back to our channel. Today, may bagong posibilidad na naman para sa Philippine Navy. Isang bagong landing platform ship na gawa ng Turkey ang pwedeng magdagdag lakas sa ating maritime capability. Ipinakilala ito ng Turkish defense firm na STM sa Malaysia at ngayon, pag-uusapan natin kung swak ba ito para sa Pilipinas, at paano ito ikino-compare sa Tarlac class na currently gamit ng Navy natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Sa Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition o 5 sa Malaysia, unang ipinakita ng STM ang model ng kanilang bagong multi-role support ship o MRSS. Ang barkong ito ay 153 meters ang haba, mas mahaba pa sa football field. Dinisenyo ito para suportahan ang amphibious operations, magsakay ng armored vehicles at main battle tanks, at maging platform for disaster response, logistics support, at search and rescue missions. Specs ng MRSS: length, 153 meters. Capacity, up to 650 personnel. 14 na main battle tanks, dagdag 9 na amphibious armored vehicles. 2 helicopters, up to 15 tons each, think Black Hawk or AW-139 class. Armed with, o isang main gun, o 4 na remote-controlled weapon stations, RCWS. O 2 decoy launchers. Kaya niyang magdala ng 2 malalaking helicopter at isang buong battalion na may kasamang armor at supplies. Ideal ito for quick military response or humanitarian assistance and disaster relief (HADR). Ngayon, balikan naman natin ang kasalukuyang Tarlac-class landing platform docks ng Philippine Navy. Ito ay based sa Indonesian Makassar class, na dinevelop din in cooperation with South Korea. Specs ng Tarlac class: length, 123 meters. Capacity, 500 troops. 2 landing craft units, LCUs, plus tanks and trucks. Helicopter deck for 2 medium helicopters. Minimal defensive armament, usually only 76 mm gun and secondary guns. BRP Tarlac at BRP Davao del Sur ang 2 LPD natin ngayon. Maganda ang kanilang track record pagdating sa disaster response, troop transport, at bilateral naval drills. Pero may kakulangan ito sa defensive armament at hindi ito ganun ka-modern sa sensor systems. Kumusta naman kung ikukumpara natin ang Turkish MRSS sa Tarlac class? Kita natin dito na mas advanced at heavily armed ang Turkish MRSS. Mas malaki, mas maraming kayang dalhin, at may sariling depensa laban sa aerial threats. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na papel ng ganitong uri ng barko sa modernong naval strategy, lalo na sa isang archipelagic nation gaya ng Pilipinas. Ang landing platform ships tulad ng MRSS at Tarlac class ay tinatawag ding force multipliers. Bakit? Dahil hindi lang sila basta transport vessels, ginagamit din sila bilang mobile command centers, emergency hospitals, at staging area para sa joint operations. Kung titignan natin ang mga ginawang deployment ng Tarlac class, halimbawa noong mga kalamidad gaya ng bagyo at mga nakaraang lindol, malaking bahagi sila ng humanitarian relief. Ganito rin ang inaasahang role ng MRSS, pero mas advanced na at mas capable. Kung sakali mang kumuha ang Pilipinas ng MRSS mula sa Turkey, ito ang magiging pangatlong klase ng LPD-type ship ng bansa, pero mas modern at mas versatile. May ilang clear advantages. Modern sensors and weapon systems, mas safe sa conflict zones. Interoperability with allies, lalo na sa joint exercises with US, Australia, Japan. Disaster response ready, laking tulong sa mga bagyo at lindol. More strategic lift, pwede mag-deploy ng battalion-level force with armor. Mas lalo itong magiging kapaki-pakinabang kung maisasama sa plano ng AFP modernization, lalo na sa Horizon 3, na nakatutok sa archipelagic defense. Bakit maganda ang option na ito galing Turkey? Proven shipbuilder, gumagawa ng corvettes for Pakistan, Ukraine, Malaysia. Defense relations with Philippines improving. Possibly more affordable than Western equivalents. Flexible design, pwedeng i-customize para sa Philippine Navy. At kung gagamitin ang bagong Government Procurement Act,
Mas priority na ngayon ang quality at strategic value kaysa lowest price kaya posibleng pumasok ang Turkey bilang supplier. Pero hindi rin mawawala ang challenges. Ilan sa mga ito, budget constraints, kailangan ng sapat na pondo. Delivery timeline, prototype pa lang ito, so baka abutin ng 3 hanggang 5 years. Maintenance and training, bagong system, kailangan ng adjustment period. Geopolitical considerations, partnership with Turkey dapat malinaw at transparent. Sa huli, ang Turkish MRSS ay isang promising addition sa ating naval modernization journey. Mas moderno, mas versatile, at may capability na sumabay sa mga hamon ng 21st century maritime operations. Kung maisasama ito sa future acquisitions ng Navy, siguradong malaking tulong ito sa pagpapalakas ng ating maritime defense at humanitarian reach. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang kung kukuha man tayo ng MRSS mula sa Turkey ay kung paano ito makakatulong sa Self-Reliant Defense Posture o SRDP ng Pilipinas. Ang SRDP ay tumutukoy sa layunin ng bansa na makagawa, makapanatili, at makapag-upgrade ng sariling defense equipment sa loob ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, hindi lang tayo umaasa sa dayuhang suppliers kundi nagkakaroon tayo ng sariling industrial capability. Sa kasong ito, kung papasok ang Turkey, posibleng magbukas ng opportunity para sa technology transfer, local assembly, o kahit joint production ng ilang components ng MRSS sa loob ng bansa. Ang Turkish defense firm na STM ay kilalang flexible pagdating sa ganitong setup. Ginagawa nila ito ngayon sa ibang bansa tulad ng Pakistan at Malaysia. Kung magtatayo ng partnership na may kasamang local shipyard involvement gaya ng Propmec, Hanjin Subic, o PHILSA, hindi lang Navy ang makikinabang, kundi buong local defense industry. Magkakaroon tayo ng dagdag na trabaho, skill development, at posibilidad na mag-export rin ng naval systems sa future. Sa bagong Government Procurement Act, mas binibigyang halaga na ngayon ang economic impact ng proyekto, hindi lang presyo. Kaya kung makikipag-collaborate ang Turkish side sa local industry, mas malaki ang tsansa nitong makonsidera. Isang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na gamitin ang MRSS project bilang stepping stone para sa mas malalim na industrial defense capability? Kung oo, hindi lang ito dagdag barko kundi long-term investment sa ating seguridad at ekonomiya. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang e-consider ng Pilipinas ang bagong MRSS ng Turkey? I-comment ang inyong opinyon sa baba, at huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang defense at maritime updates. Hanggang sa susunod, ito ang PH Malaya, para sa bayan at karagatan. Saludo!